Sa tahimik na sandali ng aming pananampalataya, naramdaman mo ba na may nawawala? Na ang iyong mga dalangin, taos puso tulad nila, ay tila bounce off ang kisame. Tinuruan kaming magtanong, maghanap, kumatok. Humihingi kami ng kapangyarihan, para sa pagpapagaling, para sa mga pambihirang tagumpay. At ito ay magagandang bagay. Ngunit paano kung mayroong isang mas malalim na wika, isang sagradong bokabularyo na ang banal na espiritu mismo ay nagnanais na marinig mula sa atin? Ang isang hanay ng mga salita na hindi lamang humiling ng kanyang kapangyarihan, ngunit anyayahan ang kanyang pagkatao. Ang mga salitang nagbabago ng mismong pundasyon ng aming relasyon sa kanya, paglipat nito mula sa isa sa transaksyon sa isa sa nakamamanghang lapid. Mayroong 7 ganyang mga salita. Ang mga ito ay simple, sinaunang, at malalim na makapangyarihan. At para sa marami, nananatili silang hindi sinasabing, ang nakalimutan na mga susi sa isang buhay ng tunay na pakikipag-isa. Galugarin natin ang wikang ito na minamahal ng Espiritu. Ito ay isang wika na hindi sa isip, kundi ng postura ng puso. Kadalasan, ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay hinuhubog ng ating mga pangangailangan. Dumating kami sa Kanya na may isang listahan ng mga problema na malulutas, mga kakulangan na punan. Diyos, kailangan ko ng lakas. Kailangan ko ng isang himala. Kailangan ko ng pagkakaloob. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi isang banal na utility, isang puwersa na may leverage. Siya ang pangatlong tao ng Trinity, isang tagapayo, isang comforter, isang kaibigan. At tulad ng anumang malalim na pagkakaibigan, ang relasyon ay hindi nagtatagumpay sa mga kahilingan, ngunit sa koneksyon. Ang mga salitang mahal niya ay ang mga kinikilala kung sino siya at kung sino tayo na may kaugnayan sa kanya. Ang mga ito ay mga salita na nagtatayo ng isang tulay ng tiwala, na nagpapahintulot sa kanyang presensya na dumaloy sa bawat sulok ng ating pagkatao, hindi lamang bilang isang bisita na darating upang ayusin ang isang problema, ngunit bilang isang permanenteng residente na nagbabago sa mismong bahay na kanyang tinitirhan. Isipin ito sa ganitong paraan, kahit sino ay maaaring kumatok sa isang pintuan at humingi ng isang tasa ng asukal. Iyon ay isang kahilingan, ngunit ang isang mapagkakatiwalaang kaibigan lamang ang binigyan ng susi sa bahay, inanyayahan na lumapit at pumunta ayon sa gusto nila, umupo sa mesa hindi bilang isang panauhin, ngunit bilang pamilya. Ang 7 salitang ito ay tulad ng paghahatid ng susi ng ating puso sa banal na espiritu. Lumampas sila na hinihiling na ilipat ang kanyang kamay, humingi sila ng tawad sa kanyang puso. Ito ang wika na nagbabago sa aming aparador ng panalangin mula sa isang silid ng krisis papunta sa isang trono na silid ng biyaya at pakikisama. Ang una, at marahil ang pinakabatayang salita sa sagradong bokabularyo na ito, ay surrender. Ito ay isang salita na itinuro sa atin ng modernong espiritu ng pag-asa sa sarili na matakot. Sa mundo, ang pagsuko ay nangangahulugang mawala, sumuko, umamin sa pagkatalo. Ngunit sa ekonomiya ng langit, ang pagsuko ay ang pangwakas na tagumpay. Ito ang nag-iisang pinakamamahal na salita sa banal na espiritu sapagkat ito ang tanging postura kung saan ang kanyang kapangyarihan ay maaaring tunay na damaloy. Ang pagsuko ay hindi pagbibitiw, ito ay isang malalim na kilos ng tiwala. Hindi ito sumusuko sa isang sitwasyon, ibinibigay ito sa isa na may hawak na lahat ng mga sitwasyon sa kanyang mga kamay. Marami sa atin ang nakatira sa isang estado ng tahimik, patuloy na pakikibaka. Pinapikit namin ang aming mga kamao sa paligid ng aming mga plano, aming mga takdang oras, aming mga relasyon, at aming mga takot, sinusubukan na pamahalaan at kontrolin ang bawat kinalabasan. Ipinagdarasal namin ang tulong ng Diyos, ngunit pinapanatili namin ang isang puting knuckled na mahigpit na pagkakahawak sa manibela. Ang panloob na labanan na ito ay nakakapagod. Ito ang mapagkukunan ng ating pagkabalisa, ating pagkapagod, at ating espiritual na burnout. Ang pagsuko ay ang kilos ng hindi pag-iwas sa mga kamao. Ito ay malalim na paghinga ng kaluluwa, sa sandaling sinabi natin sa wakas, hindi ko magagawa, ngunit kaya mo. Hindi ko alam ang paraan, ngunit pinagkakatiwalaan ko ang isa na ang daan. Ito ay isang deklarasyon na ang aming limitadong karunungan at may hangganan na lakas ay walang tugma para sa kanyang walang katapusang kaalaman at walang hanggan na kapangyarihan. Ang propetang Jeremias ay sinabihan ng Diyos, "Bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita,
bago ka ipinanganak ay pinaghiwalay kita, Jeremias Kapitulo 1 Versikulo 5. Ang banal na kaalaman na ito ay nag-aanyaya ng tugon ng pagsuko. Kung ang tagalikha ay nakilala tayo ng labis bago ang ating pag-iral, kung gayon tiyak na ang kanyang plano ay higit na mataas sa ating sariling galit na pagsisikap. Ang pagsuko sa kanya ay hindi isang paglukso sa dilim, ito ay isang hakbang sa mga bisig ng isa na nagdisenyo ng aming pagkatao. Tumingin sa panghuli halimbawa, si Jesus sa hardin ng Gethsemane. Ang pagharap sa hindi maisip na kakilakilabot ng krus, ang kanyang espiritu ng tao ay umusbong, gayunpaman ang kanyang panalangin ay naging awit ng pagsuko sa lahat ng oras, Ama, kung handa ka, kunin ang tasa na ito mula sa akin, gayunpaman ang aking kalooban, ngunit ang iyong gawin, Lucas Kapitulo 22 Versikulo 42. Hindi ito isang sandali ng kahinaan, ito ang sandali na nailak ang redemptive power para sa lahat ng sangkatauhan. Sa kanyang pagsuko, ang kalooban ng langit ay nakamit sa mundo. Kapag pinag-uusapan natin ang salitang ito, sumuko ako, pinapahiwatig namin ang ating sarili sa parehong banal na kasalukuyang. Ipinagpapalit namin ang aming pagkabalisa para sa kanyang kapayapaan, ang aming galit na pagsisikap ng tao para sa banayad, hindi mapigilan na daloy ng banal na kapangyarihan. Ito ay isang banal na palitan kung saan binibigyan natin siya ng aming mga sirang piraso at binibigyan niya tayo ng kanyang kapritsyo. Ibinibigay namin ang aming mga katanungan, at binibigyan niya kami ng kanyang presensya, na palaging sagot ng truer. Kaya paano natin sisimulan ang pagsasanay na ito ng pagsuko sa gitna ng ating abala, napaka-hinihingi na buhay? Ito ay hindi isang isang beses na deklarasyon na ginawa mula sa isang bundok. Mas madalas, ang pagsuko ay isang tahimik, sandali by moment na pagpipilian na ginawa sa mga trenches ng ating pang-araw-araw na pag-iral. Nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay. Sinusuko nito ang iyong pagkabigo sa isang trapiko at pinili na manalangin para sa mga tao sa mga kotse sa paligid mo. Sinusuko nito ang iyong perpektong nakaplanong schedule kapag ang isang kaibigan ay tumawag sa krisis, nagtitiwala na ang pagkagambala ng Diyos ay isang banal na appointment. Ito ay sumuko sa iyong pangangailangan upang maging tama sa isang argumento at pagpili na makinig ng may pag-ibig sa halip. Ang mga maliliit, tila hindi gaanong kahalagahan ng mga gawa ng pagpapalam ay ang pagsasanay sa lupa. Sila ang mga espiritual na pagsasanay na nagtatayo ng kalamnan ng tiwala, na naghahanda sa atin sa mga oras na hiniling sa atin ng Diyos na isuko ang isang bagay na mas malaki ang aming landas sa karera, ang ating pangarap para sa isang pamilya, ating kalusugan. Isipin ito tulad nito, ang iyong buhay ay isang ilog, at ang banal na espiritu ang kasalukuyang. Sobrang haba, marami sa atin ang nagsisikap na mag-paddle ng agos, laban sa daloy. Nakakapagod ito, hindi ba? Nag-paddle ka ng lahat ng iyong lakas, gamit ang mga oars ng iyong sariling lakas, iyong sariling talino, ang iyong sariling kagustuhan. Maaari kang gumawa ng ilang pag-unlad, ngunit pagod ka, nasasaktan ang iyong mga kalamnan, at patuloy kang nakikipaglaban sa mismong lakas na sinadya upang dalhin ka. Ang pagsuko ay ang sandali na sa wakas ay hilahin mo ang mga oars sa bangka. Inihiga mo sila, huminto ka sa pakikipaglaban sa kasalukuyang at pinagkakatiwalaan mo ito upang gabayan ka. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay idle. May papel ka pa rin. Dapat mong panatilihing maayos ang iyong bangka, dapat kang manood ng mga bato, dapat kang patnubayan habang gumagabay siya. Ngunit hindi ka na ang makina. Ang kapangyarihan ay nagmula sa ilog mismo. Nakikipagtulungan ka ngayon sa kasalukuyang, hindi nakikipaglaban dito. At makikita mo na ang kasalukuyang ito ay magdadala sa iyo sa mga patutunguhan na mas maganda at mas may layunin kaysa sa maaari mong may navigate sa iyong sarili. Ito ang nangyari kay Apostol Peter. Nang tinawag siya ni Jesus sa labas ng bangka at papunta sa tubig, ang mga unang hakbang ni Pedro ay isang gawa ng dalisay na pagsuko. Ang kanyang mga mata ay naayos kay Jesus, ang mapagkukunan ng kanyang katatagan. Ginagawa niya ang imposible dahil ibinigay niya ang kanyang pag-asa sa posible. Sumuko siya sa salita ni Kristo sa mga batas ng pisika. Ngunit pagkatapos ay naganap ang bagyo. Nakita niya ang hangin at ang mga alon, tinanggal niya ang Panginoon at tiningnan ang kaguluhan ng kanyang mga kalagayan. Nagsimula siyang umasa sa kanyang sariling pag-unawa, at sinabi sa kanya ng kanyang pag-unawa, dapat kang lumubog. At ganoon din ang ginawa niya.
Sa sandaling yun ng terorismo, ginawa niya ang tanging makakaya niya. Sumuko ulit siya, Lord, iligtas mo ako. Hindi ito isang makentab na panalangin. Ito ay isang sigaw ng desperasyon. At kaagad, inabot ni Jesus ang kanyang kamay at nahuli siya. Itinuturo ito sa amin ng isang bagay na mahalaga, ang pagsuko ay hindi isang beses na nakamit. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-on at pagbabalik. Kami ay humihinto, tatanggalin natin ang ating mga mata at magsisimulang lumubog. Ngunit ang paanyaya na sumuko muli ay palaging naroroon, malapit na sa aming susunod na paghinga, ang aming susunod na sigaw para sa tulong. Ang aktibong tiwala na ito ang susi. Ang pagsuko ay hindi pagiging passivity. Ito ay hindi isang dahilan para sa catamaran o para sa pagdukot sa responsibilidad. Binigyan ka ng Diyos ng mga regalo, talento, at isip na gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagsuko ay hindi ilibing ang mga talento sa lupa. Sa halip, ito ay mag-alok sa kanila sa kanya, upang sabihin, narito ang 5 tinapay at 2 isda ng aking mga kakayahan. Alam kong hindi ito gaanong, ngunit sa iyong mga kamay, maaari itong pakainin ng maraming tao. Nangangahulugan nito na nag-aaral ka para sa pagsusulit, ngunit isuko mo ang grado masigasig kang naghahanda para sa pagtatanghal, ngunit isinuko mo ang kinalabasan. Mahal mo ang iyong mga anak ng buong puso, ngunit isinuko mo ang kanilang kinabukasan sa kanyang mapagmahal na mga kamay. Ginagawa mo ang natural, at pinagkakatiwalaan mo siya para sa supernatural. Nagtatrabaho ka na parang lahat ay nakasalalay sa iyo, ngunit nananalangin ka na parang lahat ay nakasalalay sa Diyos. Ito ang dynamic na pakikipagtulungan ng isang sumuko na buhay. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagbabago sa aming gawain mula sa isang pasanin sa isang gawa ng pagsamba. Kapag nagtatrabaho tayo mula sa isang lugar ng pagsuko, ang pressure na gumanap at ang takot sa pagkabigo ay nagsisimulang mawala ang kanilang pagkakahawak sa amin. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi na nakatali sa kinalabasan ng aming mga pagsisikap, dahil alam namin na ang kinalabasan ay hindi pa rin tunay na kontrolado. Ang aming pagkakakilanlan ay nakaugat sa pagiging isang minamahal na anak ng Diyos, na nakikipagtulungan sa ating Ama. Ito ay nagpapalaya sa amin upang gumana sa pagkamalikhain, na may lakas ng loob, at may kagalakan. Hindi na kami nagsusumikap upang patunayan ang aming halaga. Ipinapahayag lamang natin ang halaga na ibinigay na niya sa amin. Ang pagbabagong ito ay nagbabago sa lahat. Ito ay lumiliko ang aming lugar ng trabaho sa isang santuaryo, ang aming pang-araw-araw na mga gawain sa mga sagradong handog, at ang aming ambisyon ay hindi sa isang tool para sa pag-aalsa sa sarili, ngunit sa isang sisidlan para sa kanyang banal na layunin. Ngunit maging matapat tayo sa ating sarili. Ang ideyang ito ng pakikipagtulungan, ng paghawak ng aming mga pagsisikap at mga kinalabasan sa isang bukas na kamay, ay malalim na kontrakultural at kontra-madaling maunawaan. Ang ating mundo ay sumisigaw sa kabaligtaran. Sinasabi sa amin na, kontrolin ang iyong kapalaran, upang hustle mas mahirap, upang maging master ng iyong kapalaran. Kami ay nakakondisyon upang maniwala na mas mahigpit na hinawakan natin ang manibela ng ating buhay, mas ligtas tayo. At sa gayon, ang kilos ng pagsuko ay maaaring pakiramdam tulad ng pinakakakilakilabot na bagay sa mundo. Maaari itong pakiramdam tulad ng kahinaan. Ito ay maaaring pakiramdam tulad ng pagsuko. Ang pangunahing balakid na kinakaharap natin ay ang aming malalim na pag-iilaw ng ilusyon ng kontrol. Nagtatayo kami ng aming buhay sa ilusyon na ito. Lumilikha kami ng 5 taong plano, detalyadong budget, at mga diskarte sa relational, lahat sa isang pagsisikap na pamahalaan ang mga kinalabasan at mabawasan ang panganib. Naniniwala kami na kung sa tingin lamang natin ay sapat na mahirap, gumana ng sapat, at inaasahan ang bawat variable, maaari nating i-insulate ang ating sarili mula sa sakit at ginagarantiyahan ang tagumpay. At kapag ang mga bagay ay naaayon sa aming plano, pinasasalamatan natin ang aming sariling katalinuhan at pagsisikap. Ngunit kapag hindi nila may iwasang hindi kapag ang diagnosis ay bumalik ng hindi inaasahan, kapag ang kasosyo sa negosyo ay lumalakad palayo, kapag ang mga rebelde ng bata ang aming mundo ay kumalas. Dahil ang pundasyong itinayo namin ay isang mirage. Ang totoo, hindi tayo makontrol. Maaari nating maimpluwensyahan, maaari tayong maghanda, maaari tayong kumilos ng may karunungan, ngunit hindi natin makontrol ang universo. Ang pagsuko ay hindi ang kilos ng pagbibigay ng kontrol,
Ito ay ang kilos ng pag-amin na hindi natin ito una. Ito ay isang pagkakahanay sa katotohanan. Ipinagpapalit nito ang pagdurog na bigat ng isang pasanin na hindi namin sinadya upang dalhin para sa banayad na pamatok ng isa na magkakasama. Kaya, ano ba talaga ang kumakapit sa pag-asa natin kapag tumanggi tayong sumuko? Napahawak kami sa takot. Takot sa hindi alam. Takot na hindi makuha ang gusto natin. Takot na ang plano ng Diyos para sa atin ay maaaring hindi ang nais nating planuhin para sa ating sarili. Natatakot tayo na kung bibigyan natin ang Diyos ng ating mga hangarin, baka hilingin niya sa atin na isakripisyo sila. Natatakot kami na ang kanyang landas ay nagsasangkot ng pagdurusa na nais nating iwasan. Sa ugat nito, ang takot na ito ay nagmula sa isang banayad, madalas na hindi sinasalita, hindi pagkatiwalaan ng pagkatao ng Diyos. Naniniwala kami, sa ilang maliit na sulok ng aming mga puso, na alam natin kung ano ang pinakamahusay para sa atin kaysa sa ginagawa niya. Sa palagay namin ang aming kahulugan ng isang mabuting buhay, ay mas mahusay, mas ligtas, o mas komportable kaysa sa kanya. At sa gayon ay pinapalakpakan natin ang aming mga kamao sa paligid ng aming sariling mga plano, pinuprotektahan sila mula sa mismong Diyos na magkasama sa amin at nagmamahal sa atin ng isang walang hanggang pag-ibig. Isaalang-alang ang kwento ni na Abraham at Isaac. Binigyan ng Diyos si Abraham ng pinakahihintay na anak ng pangako, ang sagisag ng lahat ng kanyang pag-asa at pangarap. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya pabalik. Ito ang pangwakas na pagsubok ng pagsuko. Hiniling ng Diyos kay Abraham na ilagay ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kinabukasan ng kanyang linya, sa dambana. Maaari mo bang isipin ang paglalakad sa bundok na yun? Ang bawat hakbang ay maaaring maging isang nakagagalit na labanan sa pagitan ng kanyang sariling pag-unawa at ang kanyang tiwala sa Diyos. Ang kanyang pag-unawa ay maaaring sumigaw, ito ang kabaliwan. Ito ang wakas ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Ngunit ang kanyang tiwala, na humigit kumulang mga dekada ng paglalakad kasama ang Diyos, ay bamulong ng ibang katotohanan. Sinasabi sa atin ng mga Hebreo na nangangatwiran si Abraham na mapalaki ng Diyos si Isaac kahit na mula sa mga patay. Sumuko siya hindi sa isang malupit na kapritsyo, ngunit sa pagkatao ng Diyos na kilala niya isang Diyos na isang tagapag-alaga ng pangako, isang Diyos ng buhay. Sa sandaling iyon ng panghuli pagsuko, nang itinaas ang kutsilyo, si Abraham ay hindi lamang sumuko sa kanyang anak, ibinibigay niya ang kanyang karapatan upang maunawaan. Pinipili niyang magtiwala sa kabutihan ng Diyos sa kanyang sariling limitadong pananaw. At ito ay sa mismong sandali ng kumpletong pagpapalaya na ibinigay ng Diyos. Ito ang banal na kabalintunaan, ang tunay na seguridad ay matatagpuan hindi sa paghawak, ngunit sa pagpapakawala. Ito ay sa pagsuko ng ating mga Isaak ang aming mga karera, ating mga relasyon, pangarap, ating buhay na natuklasan natin na ang probisyon ng Diyos ay naghihintay sa ating lahat. Nalaman namin na ang ibinalik niya sa amin, inilaan at pinagpala, ay hindi masasalamin kaysa sa kung ano ang maaari nating hawakan para sa ating sarili. Ngayon, ang karamihan sa atin ay hindi hihilingin na maglakad ng isang literal na bundok at ilagay ang aming anak sa isang dambana. Ang kwentong iyon ay natatangi sa dramatikong timbang nito, ngunit hindi nagkakamali, lahat tayo ay tinawag sa parehong landas ng bundok. Lahat tayo ay tinawag sa isang dambana. Ang aming, Isaacs, ay maaaring mukhang iba. Para sa ilan, ito ay isang karera na ginugol mo ng mga dekada na gusali, ang isa na tumutukoy sa iyong pagkakakilanlan at nagbibigay ng iyong seguridad. Maaaring bamulong ang Diyos, handa ka bang pabayaan? Upang sundan ako sa isang bagay na hindi kilala, isang bagay na mukhang isang hakbang na bumaba sa mga mata ng mundo. Para sa iba, ito ay isang relasyon. Maaari itong maging isang pagnanasa sa isang asawa, isang panaginip ng pagkakasundo sa isang miyembro ng pamilya, o kahit isang pagkakaibigan na kumapit ka ng mahigpit. Ang tanong mula sa Diyos ay pareho, pinagkakatiwalaan mo ba ako sa pinakamalalim na hangarin ng iyong puso kaysa sa pinagkakatiwalaan mo ang iyong sariling mga pagsisikap na matupad ang mga ito? Ang aming Isaak ay maaaring maging aming pinansyal na plano, ang aming 5 taong roadmap, ang aming maingat na itinayo na portfolyo ng pagreretiro. Maaari itong maging ating pisikal na kalusugan, ang ating reputasyon, ang ating pagnanais para sa ginhawa at pag-iwas sa sakit. Maaari rin itong maging kailangan nating maunawaan, ang ating kahilingan na mapatunayan ng tama,
O ang ating malalim na paniniwala tungkol sa kung paano dapat i-play ang hustisya sa isang partikular na sitwasyon. Anumang bagay na mahigpit na pinanghahawakan natin na ang pag-iisip na mawala ito ay nagpapadala ng isang pagkabigla ng takot sa pamamagitan ng ating kaluluwa, anumang pinaniniwalaan natin na hindi tayo mabubuhay nang wala iyon ang ating isaak. At ang panawagan na sumuko ay ang tawag upang paluwagin ang ating pagkakahawak, upang buksan ang ating mga kamay, at ilagay ang mahalagang bagay sa dambana, na nagtitiwala na ang Diyos na humihiling para dito ay mabuti. Ito ay isang kakilakilabot na pag-asam sapagkat parang kamatayan. At sa isang tunay na paraan, ito ay ang pagkamatay ng ating pagiging sapat sa sarili. Ito ay ang pagkamatay ng ilusyon na nasa kontrol tayo. Ginugol namin ang napakaraming buhay namin na nagsisikap na pamahalaan ang mga kinalabasan, mabawasan ang panganib, at bumuo ng mga pader ng seguridad sa paligid ng aming mga puso at aming mga hinaharap. Hiniling sa amin ni Surrender na maglakad mula sa likuran ng mga pader na iyon at walang pagtatanggol sa harap ng isang soberanong Diyos. Ito ay isang kilos ng malalim na kahinaan. Ngunit narito ang lihim, ang postura ng pagsuko, ang postura ng bukas na kamay, ay ang tanging postura kung saan maaari nating matanggap. Ang isang clenched fist, puting-knuckled sa paligid ng aming sariling mga plano at kagustuhan, ay maaaring maunawaan kung ano ang hawak nito, ngunit hindi ito makatanggap ng isang regalo. Ito ay lamang kapag binuksan natin ang ating mga kamay, pinakawalan ang ating pag-angkin sa inaakala nating kailangan natin, na nilikha natin ang puwang para sa Diyos na ilagay sa kanila kung ano ang tunay na kailangan natin. Maaaring ito ang mismong bagay na ibinigay namin, bumalik sa amin, banal at bago. O maaaring ito ay iba pa, isang bagay na mas mahusay kaysa sa naisip natin, isang bagay na hindi maaaring isipin ng aming limitadong pananaw. Isipin ng Apostol Paul, ang kanyang buhay sa harap ni Kristo ay ang halimbawa ng paghawak. Siya ay kumapit sa kanyang pamana, ang kanyang katwiran sa ilalim ng batas, ang kanyang katayuan, ang kanyang sigasig. Siya ay nagkaroon ng isang perpektong resume, isang perpektong plano. Sa daan patungong Damasco, napilitan siya sa panghuli pagsuko. Siya ay hinuberan ng kanyang paningin, ang kanyang direksyon, ang kanyang buong pagkakakilanlan. Kailangan niyang pamunuan ng kamay tulad ng isang bata, ganap na nakasalalay. At ano ang nahanap niya sa lugar na iyon ng kabuuang pagsuko? Natagpuan niya ang lahat. Kalaunan ay isusulat niya na isinasaalang-alang niya ang lahat ng kanyang nakaraang mga natamo ang kanyang buong pagkakakilanlan bilang basura, kumpara sa labis na halaga ng pag-alam kay Jesus. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling katwiran na gawa sa sarili para sa isang katwiran na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pagsuko ni Paul ay hindi isang beses na kaganapan. Ito ay naging pattern ng kanyang buhay. Isaalang-alang ang kanyang tinik sa laman. Hindi namin alam kung ano ito, isang pisikal na karamdaman, isang patuloy na pahihirap, isang malalim na espiritual na pakikibaka, ngunit alam natin na nagdulot ito sa kanya ng labis na pagdurusa. 3 beses na siya ay nakiusap sa Diyos na ilayo ito. Ito ay isang napakatao, napaka-relatable na panalangin. Diyos, ayusin ito, alisin ang sakit na ito, baguhin ang aking mga kalagayan. Humihingi siya ng kaluwagan batay sa kanyang sariling pag-unawa sa kung ano ang mabuti, at ang sagot ng Diyos ay isa sa mga pinakamalalim na aralin sa pagsuko sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi niya sinasabi, "Oo, aalisin ko ito." Hindi niya sinasabi, "Maghang ka lang doon, makakabuti ito." Sinabi niya, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginawang perpekto sa kahinaan." Ito ay isang radikal na muling pag-frame ng aming buong katotohanan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi perpekto sa ating lakas, sa ating kakayahan, sa ating pagsasama-sama. Ito ay perpekto sa ating kahinaan. Ito ay sa mismong lugar ng ating kakulangan, ang lugar kung saan napipilitan tayong lumuhad, ang lugar kung saan wala tayong pagpipilian kundi ang sumuko dahil ang ating sariling lakas ay naubusan, na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay natagpuan ang pinakamakapangyarihang pagpapahayag nito. Kung gayon, ang tugon ni Pablo ay ang awit ng sumuko na puso, kaya't ipagmamalaki ko ang lahat ng mas masaya sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay maaaring magpahinga sa akin. Natuto siyang ihinto ang pakikipaglaban sa tinik at sa halip makita ito bilang mismong daluyan na kung saan ang lakas ng Diyos ay ibinubuhos sa kanyang buhay. Ang pagsuko, para kay Paul, ay hindi sumuko at nagbitiw sa kanyang sarili sa pagdurusa.
Ito ay isang aktibong nakasandal sa sapat na biyaya ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ito ay ang pagtuklas na ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling kaginhawaan. At ito ay kung saan nakakakuha ito ng hindi kapani-paniwalang personal para sa bawat isa sa atin. Dahil lahat tayo ay may tinik. Lahat tayo ay may mga lugar na iyon sa ating buhay, ang talamak na sakit, ang mahirap na relasyon, kawalang tatag sa pananalapi, ang lihim na takot na pakiusap natin sa Diyos na alisin. Ginugol namin ang napakaraming enerhiya na sinusubukan upang pamahalaan ang mga ito, ayusin ang mga ito, o kahit papaano, itago ang mga ito. Nakikita natin ang mga ito bilang mga pananagutan, bilang katibayan ng ating pagkabigo o kawalan ng Diyos. Ngunit paano kung, tulad ni Paul, inanyayahan kaming makita ang mga ito ng iba? Paano kung ang punto ay hindi ang pag-alis ng tinik, ngunit ang pagtuklas ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng tinik? Paano kung ang lugar na iyon ng malalim na kahinaan ay ang mismong lugar na pinili ng Diyos upang ipakita ang kanyang pinakamalalim na lakas sa iyong buhay? Ito ang kabalintunaan ng kaharian. Sinasabi sa iyo ng mundo na itago ang iyong kahinaan, sa lakas ng proyekto sa lahat ng mga gastos. Inaanyayahan ka ng kaharian ng Diyos na ipagmalaki ang iyong kahinaan, sapagkat iyon ay kung saan pinipili ng kapangyarihan ng tunay, muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pangunahing balakid sa ganitong uri ng pagsuko ay ang aming malalim, likas na pagkagumon upang makontrol. Naniniwala kami, sinasadya o hindi, na ang ating kaligtasan at kagalingan ay nakasalalay sa aming kakayahang pamahalaan ang ating buhay at manipulahin ang ating mga kalagayan. Ang kontrol ay parang lakas. Ang pagpapalam ay parang hindi katanggap-tanggap na panganib. Nagtatayo kami ng mga pader ng pagpaplano, ng pag-aalala, ng pagsandig sa sarili, naniniwala na protektahan nila tayo. Ngunit sa katotohanan, ang mga pader na ito ay hindi pinoprotektahan tayo, ikinulong nila kami. Pinutol nila kami mula sa mismong mapagkukunan ng buhay at kapangyarihan na labis nating kailangan. Ang katotohanan ay, ang aming pakiramdam ng kontrol ay higit sa lahat isang ilusyon pa rin. Maaari mo bang kontrolin ang ekonomiya? Maaari mo bang kontrolin ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay? Maaari mo bang kontrolin ang iniisip o ginagawa ng ibang tao? Ang karamihan sa kung ano ang nangyayari sa at sa paligid natin ay ganap na nasa labas ng ating nasasakupan. Ang aming puting knuckle grip ay nasa isang manibela na hindi talaga konektado sa mga ehe. Napapagod na lang natin ang ating sarili, pinahihit ito sa kaliwa at kanan habang ang sasakyan ng ating buhay ay gumagalaw ayon sa isang mas malaki, soberanong plano. Kaya, ang pagsuko ay hindi tungkol sa pagdukot sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa pagkilala sa katotohanan. Ito ang sandaling ititigil natin ang pagpapanggap na tayo ay Diyos at pinapayagan ang Diyos na maging Diyos. At hindi ito isang pasibo na pagbibitiw, ito ay isang aktibong paglipat ng tiwala. Hindi ka maaaring sumuko sa isang walang bisa, sumuko ka sa isang tao . Ang buong kilos ay nakasalalay sa pagkatao ng isa na iyong sinuko. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-alam sa Diyos hindi lamang ang pag-alam tungkol sa kanya, ngunit ang pag-alam sa kanyang puso, kanyang kabutihan, ang kanyang walang tigil na pag-ibig ay ang kinakailangan para sa totoong pagsuko. Isipin na lumabas si Peter sa bangka. Sa sandaling yon, siya ang larawan ng pagsuko. Pinakawalan niya ang napansin na kaligtasan ng kahoy na daluyan, ang tanging matatag na bagay sa isang mundo ng kaguluhan, at itinakda niya ang kanyang mga mata kay Jesus. Hanggat ang kanyang tiwala ay kay Jesus, ginagawa niya ang imposible, siya ay naglalakad sa tubig. Siya ay naninirahan sa lugar na iyon ng banal na kapangyarihan na naging perpekto sa kanyang kahinaan ng tao. Ngunit ano ang nangyari? Sinabi ng banal na kasulatan na nakita niya ang hangin at mga alon. Tinanggal niya ang kanyang mga mata kay Jesus at tiningnan ang kanyang mga kalagayan. Naalala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan, ang panganib, ang katotohanan, ng bagyo. Sinimulan niyang kalkulahin ang mga logro. Sinubukan niyang ibalik ang kontrol. At sa sandaling ginawa niya, nagsimula siyang lumubog. Ang kanyang pagsuko ay kondisyon sa mga pangyayari na mapapamahalaan. Kapag ang bagyo ay tila mas malaki kaysa sa kanyang pananampalataya, ang kanyang pagkakahawak sa kontrol ay bumalik, at hinayla siya pababa. Ang tugon ni Jesus ay sinasabi. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ikaw ng maliit na pananampalataya, bakit ka nagdududa?"
Hindi niya sinabi, bakit ka lumabas ng bangka? Tama ang kilos ng pagsuko. Ang problema ay ang pag-aalinlangan ng tiwala na nagpapanatili nito. Ito ang ating pang-araw-araw na pakikibaka, hindi ba? Lumabas tayo sa pananampalataya, sumuko tayo ng isang sitwasyon sa Diyos, ngunit pagkatapos ay tumagal ang hangin. Nakakakuha kami ng isang masamang ulat mula sa doktor. Ang isang bata ay gumagawa ng isang hindi magandang pagpipilian. Ang bank account ay mukhang payat. At ang ating mga mata ay lumubog mula sa mukha ng ating tagapagligtas hanggang sa laki ng ating mga alon. Nakalimutan namin na ang tumawag sa amin sa tubig ay ang parehong nag-uutos sa bagyo. Ang pagsuko ay hindi isang-isang at tapos na desisyon na makalabas ng bangka. Ito ay ang pagpili ng sandali upang panatilihin ang ating mga mata kay Jesus, lalo na kapag ang hangin ay umuungol. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagpapakawala ng ating pangangailangan upang maunawaan at kontrolin ang bagyo, at isang patuloy na pagtitiwala sa isa na naglalakad sa tuktok nito. Ito ang dahilan kung bakit ang labanan para sa pagsuko ay bihirang lumaban sa kalmadong dagat. Nakipaglaban ito sa gitna ng gale. Ang tunay na pagsubok ng aming tiwala ay hindi kapag ang araw ay nagniningning at malinaw ang landas. Ito ay kapag ang fog ay gamulong, ang mga alon ay nag-crash laban sa katawan ng katawan, at ang bawat likas na hilig sa ating katawan ay sumisigaw para sa amin na kunin ang gulong at patnubayan para sa pinakamalapit na baybayin, anumang baybayin, kahit na ito ang mali. Ang aming pagnanais para sa kontrol ay isang kaligtasan ng buhay na likas na haywire. Ipinanganak ito mula sa isang malalim na takot na kung hayaang mag-alis tayo, lahat ay magkahiwalay. Natatakot tayo na ang plano ng Diyos ay maaaring magsama ng sakit, o pagkawala, o isang landas na hindi natin pipiliin para sa ating sarili. At alam mo kung ano, baka, ngunit ang pangunahing pagsuko ay nagtitiwala na kahit na ang kanyang plano ay nagsasama ng paglalakad asterisk sa pamamagitan ng asterisk ang lambak ng shadow of death, kasama niya tayo, at ang kanyang patutunguhan para sa atin ay walang hanggan kaysa sa anumang ligtas na daungan na maaari nating makita sa ating sarili. Ang problema ay, nakikita natin ang pagsuko bilang isang pagkawala. Isang pagkawala ng autonomiya, isang pagkawala ng kapangyarihan, isang pagkawala ng sarili. Ngunit paano kung na-reframe natin ito? Isipin na ikaw ay nasa isang operating table, at ang isang master surgeon ay malapit ng magsagawa ng isang pamamaraan na makatipid ng buhay. Kinuha mo ba ang anit mula sa kanyang kamay at sinabing, "Salamat, kukunin ko ito mula rito"? Direkta mo ba siya sa bawat galaw, na pinag-uusapan ang kanyang kadalubhasaan batay sa iyong limitadong pag-unawa sa gamot? Siyempre hindi. Iyon ay mabaliw. Sumuko ka. Ipinikit mo ang iyong mga mata at pinagkakatiwalaan ang kanyang kasanayan, ang kanyang kaalaman, ang kanyang mabuting hangarin na gawing buo ka. Aktibo mong inilalagay ang iyong buhay sa kanyang mga kamay dahil naniniwala ka na mas may kakayahang i-save ito kaysa sa iyo. Ito ang postura ng pagsuko sa Diyos. Ito ay hindi isang bulag na tumalon sa wala, ito ay isang tiwala na pahinga sa mga kamay ng dakilang manggagamot, ang isa na niniting sa iyo sa sinapupunan ng iyong ina, na nakakaalam ng bawat sugat, bawat takot, bawat nasirang piraso ng iyong puso, at kung sino ang nag-iisa ay may kasanayan at pag-ibig na pagalingin ka ng lubusan. Ang aming galit na pagtatangka upang makontrol ang aming buhay ay tulad ng isang pasyente na nagsisikap na magsagawa ng operasyon sa kanyang sarili. Magulo, masakit, at hindi na ito maabot ang ugat ng problema. At ano talaga ang sinusubukan nating kontrolin? Isipin mo ito, sinusubukan naming kontrolin ang mga kinalabasan na hindi namin maaaring mahulaan. Sinusubukan naming kontrolin ang mga opinyon at kilos ng ibang tao, na may sariling malayang kalooban. Sinusubukan naming kontrolin ang hinaharap, na hindi pa nangyari. Ginugol namin ang napakaraming enerhiya na sinusubukan upang pamahalaan ang mga variable na hindi kailanman sa aming nasasakupan upang magsimula. Ito ay isang ehersisyo sa lubos na kawalang saysay, tulad ng pagsisikap na hawakan ang tubig sa isang clenched fist. Ang mas magaan na pisilin mo, ang mas mabilis na pagdulas nito sa iyong mga daliri. Ito ang mapagkukunan ng labis sa ating pagkabalisa at pagkapagod. Nagdadala kami ng mga pasanin na hindi namin idinisenyo upang dalhin. Sinabi ni Jesus, "Halika sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at bibigyan kita ng pahinga. Kunin ang aking pamatok sa iyo, sapagkat madali ang aking pamatok at ang aking pasanin ay magaan."
Hindi niya sinasabing aalisin niya ang lahat ng pasanin. Sinabi niya na palitan niya sila. Ipinagpapalit namin ang aming mabigat, hindi angkop na pamatok ng kontrol at pagkabalisa para sa kanyang ilaw, perpektong angkop na pamatok ng tiwala at pagsuko. Natapos pa rin ang gawain, ang patlang ay maaaring mag-araro, ngunit hindi na namin hinayla ang timbang lamang. Kami ay yoke sa tagalikha ng universo, gumagalaw sa hakbang na may lakas at ritmo. Kaya paano natin ito gagawin, praktikal, kapag tumawag ang doktor na may masamang balita o ang mga pink slip na lupain sa aming desk? Madalas itong nagsisimula sa isang simple, may malay tao na kilos ng panalangin. Ngunit hindi isang panalangin na isang listahan ng mga hinihingi o isang detalyadong estratehikong plano para sundin ng Diyos. Ito ay ang panalangin ng Gethsemane, Ama, kung handa ka, kunin ang tasa na ito mula sa akin, gayon pa man ang aking kalooban, ngunit ang iyo ay tapos na. Ito ay marahil ang pinakamalakas at nakakatakot na panalangin na maaaring ibigay ng isang tao. Ito ang panalangin ng kumpletong pag-aalis. Binubuksan nito ang iyong mga kamay, palad, at sinasabi, Diyos, binibigyan kita ng sitwasyong ito. Ibinibigay ko sa iyo ang aking takot tungkol dito. Ibinibigay ko sa iyo ang aking nais na kinalabasan para dito. Inilabas ko ang aking pagkakahawak. Hindi ko maintindihan ito, hindi ko gusto ito, ngunit pinagkakatiwalaan ko sa iyo ang higit sa pinagkakatiwalaan ko ang aking sariling kakayahang ayusin ito. Ang iyong kalooban, ang iyong paraan, ang iyong oras. Hindi ito isang beses na panalangin, maaaring ito ay isang panalangin na kailangan mong manalangin ng 100 beses sa isang araw. Sa tuwing ang takot ay gumagapang pabalik, sa tuwing magsisimula kang mag-estratehiya at mag-alala, huminto ka, binuksan mo muli ang iyong mga kamay, at pinakawalan mo ito. Ito ay isang espiritual na disiplina, isang kalamnan na lumalaki ng mas malakas sa bawat pag-uulit. Ito ay ang pagpili ng sandali upang panatilihin ang iyong mga mata kay Jesus, at hindi sa hangin at mga alon. Ang postura ng bukas na mga kamay ay panimula na taliwas sa ating kalikasan ng tao. Ang aming likas na hilig ay upang clench ang aming mga kamao, upang hawakan, upang labanan. Ang isang bukas na kamay ay isang posisyon ng kahinaan. Ito ay isang posisyon ng pagtanggap, at iyon ang isang pangunahing bahagi nito na madalas nating makaligtaan. Kapag binuksan natin ang ating mga kamay upang palayain ang ating kontrol, binubuksan din natin sila upang matanggap ang kanyang kapayapaan, lakas, gabay niya. Hindi ka makakatanggap ng isang regalo na may isang clenched fist. Hindi ka matulungan kung tumanggi kang mag-alok ng kamay. Kaya't kapag ipinagdarasal mo ang panalangin ng pag-aalis, pisikal na buksan ang iyong mga kamay. Hayaan itong maging isang nasasalat na paalala sa iyong katawan at sa iyong espiritu na hindi ka lamang sumusuko, gumagawa ka rin ng puwang upang matanggap kung ano ang mayroon sa iyo ng Diyos sa sandaling iyon. Maaaring maging isang pakiramdam ng kalmado, maaaring ito ay isang bagong ideya, maaaring ito ang lakas upang matiis ang susunod na 5 minuto. Ngunit sasalubungin ka niya doon. Ngayon, mahalaga na maunawaan na ang pagsuko na ito ay hindi isang tawag sa pagiging kapansanan. Hindi ito fatalism. Hindi ito itinapon ng iyong mga kamay at nagsasabing, well, kahit anong mangyayari, at pagkatapos ay nakaupo sa sopa na naghihintay ng isang himala. Hindi yun tiwala, yun ang pagdukot sa responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang tiwala ay aktibo. Ginagawa nito ang lahat sa iyong kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilagyan ka ng Diyos, at pagkatapos ay iwanan ang kinalabasan sa kanyang mga kamay. Kung nakatanggap ka ng isang nakakatakot na diagnosis, ang tiwala ay mukhang paghahanap ng pinakamahusay na mga doktor, pagsunod sa kanilang payo, pagdarasal para sa karunungan para sa kanila at para sa iyong sarili, at gawin ang iyong bahagi upang maging malusog. Kinokontrol mo ang mga input, ang sipag, ang pagsunod, panalangin. Inilabas mo ang kinalabasan, ang pagpapagaling, tiyempo, pangwakas na resulta sa Diyos. Kung nawalan ka ng trabaho, ang aktibong tiwala ay buli ang iyong resume, networking, naghahanda para sa mga panayam, pagiging isang mabuting katiwala ng iyong pananalapi. Ginagawa mo ang yapak, naglalakad ka sa mga pintuan habang nagbubukas sila. Ngunit pinagkakatiwalaan mo ang Diyos kung aling pintuan ang magbubukas at kailan. Hindi mo na kailangang batter down ang mga mananatiling sarado. Ginagawa mo ang iyong bahagi, at pinagkakatiwalaan mo na siya ay may kapangyarihan sa mga bahagi na hindi mo nakikita o kontrolin.
Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsusumikap at pagsunod. Ang pagsusumikap ay galit na galit, sabik, pagsisikap sa sarili. Ang pagsunod ay masigasig, mapayapa, pagsisikap ng Diyos mapagkatiwala. Isipin si Peter sa tubig. Nang tinawag siya ni Jesus sa labas ng bangka, may ginawa si Pedro. Kumilos siya, inilagay niya ang isang paa sa gilid, pagkatapos ay ang isa pa. Nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga mata ay naayos kay Jesus, ang nagbigay ng utos, ang mapagkukunan ng kapangyarihan na humahawak sa kanya. At sa isang iglap, ginagawa niya ang imposible. Nakikipagtulungan siya sa Diyos sa isang himala. Ngunit kung ano ang nangyari, sinabi ng banal na kasulatan na nakita niya ang hangin at mga alon. Tinanggal niya ang kanyang mga mata kay Jesus at tiningnan ang kanyang mga kalagayan. Sinimulan niya ang pagsusuri ng mga variable na hindi niya makontrol, ang taas ng mga alon, ang lakas ng hangin. At sa instant na yon, pinalitan ng takot ang pananampalataya, at nagsimula siyang lumubog. Ang kanyang focus ay lumipat mula sa Diyos na mas malaki kaysa sa bagyo na nadama ng mas malaki kaysa sa kanya. Ito ang aming kwento, hindi ba? Lumabas tayo sa pananampalataya, ipinagdarasal namin ang pagdarasal ng pagsuko, at sa isang iglap, naramdaman namin na ang supernatural na kapayapaan, ang pakiramdam na gaganapin. Ngunit pagkatapos ay tumunog ang telepono na may mas masamang balita. Ang balanse ng bank account ay kumikislap sa screen. Ang hangin ay humagulgol. Ang pag-crash ng mga alon. At ang aming focus ay nagbabago. Nagsisimula kaming lumubog sa ilalim ng bigat ng aming pagsusuri, ang aming takot, ang aming desperado ay kailangang bumalik sa kontrol ng sitwasyon. At ano ang tugon ni Jesus? Hindi niya kinurot si Peter. Hindi niya sinabi ko sa iyo. Inabot lang niya ang kanyang kamay at nahuli siya. Ikaw ng maliit na pananampalataya, aniya, bakit ka nagdududa? Hindi ito isang akusasyon, ito ay isang banayad na tanong, isang paanyaya na muling suriin kung saan inilagay ni Peter ang kanyang tiwala. Ang pagsagip ay hindi nagmula kay Peter kung paano lumangoy, ngunit mula sa muling pagkonekta sa isa na tumawag sa kanya sa tubig sa unang lugar. Ang aming trabaho ay hindi pakalmeyan ng bagyo. Ang aming trabaho ay upang panatilihin ang ating mga mata sa isa na makakaya, at upang maabot ang kanyang kamay kapag nagsimula tayong lumubog. Kaya, ang tunay na hamon ay hindi pakalmeyan ng bagyo sa ating sarili, ngunit upang mapanatili ang ating mga mata sa isa na makakaya, maabot ang kanyang kamay sa sandaling naramdaman nating magsimulang lumubog. Sa anong lugar ng iyong buhay ay nahihirapan kang magtiwala sa Diyos sa kalalabasan sa halip na tumuon sa hangin at mga alon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, dahil gusto kong ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin, mangyaring mag-subscribe at i-ring ang abiso na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na talakayan, at siguraduhing panoorin ang susunod na video na ako ay may linya para sa iyo dito mismo sa kung ano ang ibig sabihin na tunay na manatili sa Kanya. Hanggang sa susunod, ako si Marco, at tandaan na panatilihin ang iyong pagtuon.